a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSE, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. If you were looking for a school that can guide you and teach you, try CSPN. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSE, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Let us put ourselves into the most holy presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, as we gather here to open this portal, we ask for your guidance and wisdom.
May our efforts be aligned with your will, and may this space be a place of grace and connection. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hello, so welcome to another episode of the CSBN Portal. Ako nga pala si Sir Paul at ito siya ang ating co-host for today ay si Ma'am Roxanne Ramirez. Hello po. Good morning, Ma'am Mukhang Roxanne. inspired ka, Ma'am Roxanne. Hindi Ha? po, expired. Expired ba? Okay, sige. Opo, ayan. So, eto na nga, sir. Yes, so ano ang ating pag-uusapan sa ating episode ngayon ng the CSBN Portal, Ma'am Roxanne? Actually, Sir Paul, Yeah. eto na nga. Yes. Okay, tingin sa camera. Sa tingin mo ba, Sir Paul, anong meron bukas? Tomorrow, anong date na ba ngayon, ma'am? Ngayon ay 30. April 30. Oh, okay. So, kung April 30, so tomorrow is May 1. May 1. Wow, sige. Ayan. Anong meron sa May 1, Sir Paul? Siyempre, ang pinakahihintay ng mga manggagawa, yung Mayo 1, May 1, yung Labor Day. Wow, galing ni Sir Paul. Oh, okay. Ayan, ang pinaka-favorite ng mga manggagawang Yes, Pilipino. okay. Labor Day. Pero syempre, ayan, batiin muna natin, sir, yung mga viewers natin dyan. Lalong-lalo na yung mga estudyante natin na kahit bakasyon na, sir, nandyan pa rin sila. Andyan na nga ba? At nandyan pa rin tayo. No? At nandito pa rin kami. Ayan, sige. So, hello sa inyo. Good morning. Stay tuned lang. Panoorin nyo ang aming segment for today. Kasi kahit, sir, estudyante, no? Yes. Maituturing natin silang manggagawang Pilipino. Oh, tama. Yes, tama ka. Napakaganda, no? Kahit sabihin na hindi naman sila sumasahod ma'am. Pero maituturing na ang mga estudyante ng CSB niyan sa isang manggagawang Pilipino. Correct. At hinihahanda natin sila na maging maganda at masipag na manggagawang Pilipino. At yan ang si Jana Forbes ay bumabati sa iyo, ma'am, ng... Good morning. Hi, Ma'am Roxanne and Sir Paul. Good morning po. Good morning, Jana. Good morning, Jana, and way to go. Congratulations sa iyong achievement last school year, no? At kinakamusta din po natin si Gerard, no? Yung husband ng ating... Nanonood ba siya, ma'am? Ayan, baka nagluluto, sir. Nagluluto si Gerard. Nagsusutay pa siya. Ayan. Baka mamaya papanood ko sa kanya to, sir. Yes, okay. Ayan. Ayun din, sir. Manggagawang Pilipino din yun. No? Diba? So, lahat ng mga profesyon na meron tayo dito sa Pilipinas, yan man ay nasa pinakamababang sektor hanggang sa pinakamataas, yan po ay isang manggagawang Pilipino. At bukas, isa yan sa pinakamahalagang araw para sa kanila, para sa ating lahat. Okay. So, yan yung pinaghandaan mong topic for today, tama? Yes, Sir Paul. Ako ba magtatanong o ikaw? Eto na nga, sir. Okay, sige, yan. So, Magsisimula na po. syempre, bago ang lahat, meron akong trivia. Okay, may trivia si Ma'am Yes. Roxanne. Jana, sabihin mo sa mga Makinig klase kayo. niyo makinig, ha? Yung Okay. iba dyan na estudyante ko, makinig kayo, mamaya may quiz. Uy, quiz! Okay. Okay, alam mo ba, Sir Paul, kailan na itatag ang Labor Day? Ayan, napakagandang Yan. tanong. At sasabihin ko kagad sa'yo, hindi ko alam. Ayan, ito na nga. Yeah, Ito okay. na nga. So, Ayan. kailan ba talaga, Ma'am Roxanne? Can you enlighten us at ang ating mga viewers? Okay. Okay, actually, CSB niyan, Sir Paul, ang totoo talaga niyan, according to the study, ang nagsimula ang Labor Day sa US. Okay. New York. Okay? Noong 1882, September 5 sa New York. So, 19th century pa pala. Yes, Sir Okay, Paul. sige. Tapos, sineselebrate lang siya, pero hindi pa siya dinedeklara as national holiday. Okay. So, pag sinabi natin sineselebrate, katulad sa atin, Sir Paul, dito sa iba't ibang lalawigan ng Pilipinas, meron tayong sinasayang Panagbenga Festival, and sineselebrate, okay? Pero hindi siya ginagawang national holiday. So, doon, 1894, doon lang siya naging national holiday. So, yung buong US na yon. Okay. Yes, okay. So, dito naman sa Pilipinas, ayan. Okay. Dito naman sa Pilipinas, ito ay nagsimula noong May 1, 1903. Imagine Wow. mo, Sir Paul. World War I, around World War I pa pala yan, ano? Araw ng mga manggagawa or araw ng paggawa.
So, nung May 1, 1903, sir, ang isang samahan, ang tinatawag nila doon ay Obrera Democrática de Filipinas. Ang organisasyon na ito, okay, yung Union Obrera Democrática de Filipinas is yung unang labor federation ng ating bansa. Okay. So, mga Pilipino to, no? Siyempre, nag-Espanyol lang sila, Yan, pero mga manggagawang Pilipino siguro ito, ma'am, ano? Yes. Tapos, so, tinatag nila to, pero hindi pa siya napapasa bilang batas or bilang national bill. So, ngayon naman, sir, noong May 1, 1908, so after 5 years, naging napasa na ng Philippine Assembly at naging national holiday na siya. Wow, no? So, ibig sabihin, ma'am, correct me if I'm wrong, ang pagkakaunawa ako sa iyong na-research ay galing pala ito sa US. Okay? Yes. Tapos, naging national holiday sa US. Tapos, kinopya or nagandahan siguro yung mga Pilipino noong 1903. Sinimula nila dito and then after 5 years, naging national holiday na rin sa Pilipinas. Yes. Tama ba? Yes, Sir Paul. Pero hindi din natin, Sir Paul, maiiwasang sabihin na kasi na-impluwensyahan tayo ng mga Amerikano eh. Okay. Kasi di ba before? So, maaaring ito ay ibinigay or ito ay ipinamulat sa mga Pilipino at ito ang siyang parang inadapt natin. So, oo nga, no, tama nga, bakit nga naman hindi natin bigyan ng araw ang mga manggagawang Pilipino? Correct. Sa tingin mo ba, tama yung ganong klase o nagkamali ang ating kasaysayan? Para sa akin, Sir Paul, tama. Yeah, okay, yan. Kasi, ito CSB Nians, hindi magiging functional yung economy natin kung walang manggagawang Pilipino. Yan. So, yun, Sir Paul, para sa akin. Tataas na ba tayo ng braso, ng kanang braso? Hindi naman, ano? Hindi pa naman, sir. Hindi pa naman. So, ina-appreciate natin, based doon sa aking pagkakaunawa sa sinishare mo, ina-appreciate natin, nire-recognize yung mga contribution ng lahat ng manggagawang Pilipino. Yes, sir. Siguro, kailangan isagutin niya ng mga resource persons mo mamaya, no? Sino-sino ba itong mga manggagawang Pilipino? Okay. Pare-pareha ba yan o may mga distinction ba yan mga yan? Ano? Actually, sir, itong mga guests natin mamaya, mga mga kilalang tao. Ay, yan, no? Talaga naman. Congratulations, Ma'am Roxanne. Kaya po, hirap na hirap po akong hanapin tong mga Wow, tao na to. yeah. Kasi, hindi nyo nalalaman si SB Nians, medyo nahirapan ako sa segment. Kasi nga special segment to. Special segment. Kasi ang hirap, sir eh. Ang hirap nilang, manghirap humingi ng schedule nila. Kasi sobrang busy nila. So, 3 ang mga kasama natin mamaya. Wow. Hindi ko nasasabihin, sir. Wag yan. Kung May sino. element of surprise Oo. parati. Sabi nila, di ba, nagiging mas attractive ka pag may element of surprise Tama. and mystery. Yes. So wag mong ililik, no? So, at kahit kay Sir EJ, yung ating director ngayon, at si Ma'am Sophia, wag mo sasabihin ko sila. Sana hindi mo, sir, pinla siya screen natin. hindi pa naman, ano? Oo. So, yan ang CSB Nians. Stay tuned lang kayo kasi mamaya makikilala nyo na kung sino yung 3 persona na a-attend mamaya sa interview natin. Ang hirap talaga nito, sir, promise. So, sumasaludo na ako sa Ma'am Roxanne sa trabahong ginawa mo ngayon. No? Sobrang yung work hirap mo para sobra. dito sa ating episode ng The CSBN Portal. Yes. See you later po. See you later.
we're back. Good morning, Nians. Centurions. Okay, so ito na nga yung sinasabi ko kanina, no? Sabi ni Sir Paul, ito yung mga guests ko. Ang hirap kuha na ng schedule ng mga to. Okay, let's give it up for Ma'am Rilet Hi, Centurions. Good morning, everyone. and Ma'am Twinkle. Ayan. Ayan. And Ma'am Camille. Hi, good morning. Oh, i-shout out nyo naman yung mga estudyante nyo. Shout out naman dyan sa mga grade 8 learners ko, especially kay Teos, all the way from the US, watching dito sa CSBN portal. Eh, grabe US. Oo. Hi, Teos! Hello, Teos! Hello! Ay. Wait lang, baka may magtampo. Good morning po, Chanel Bongo. Shout out sa ating SCB Religious Secretary. Ayun, ayan na nga. May isa-shout out ka, Ma'am Sige, Twinkle. Ma'am Ay, Twinkle. meron ako. May nilista ako dito. Sorry. Ayan, shout out sa grade 4 Mercy, grade 4 Temperance, grade 5 Gratitude, grade 5 Prudence, grade 6 Understanding, and grade 6 Virtues. Din yung mga students ko last school year. Ay, grabe. Yung mga Kompleto, dating no? grade 6 Understanding. So, sinabi mo na lang, ano? Okay, Ma'am Camille. Hi, everyone, especially sa grade 9 and my amiability. Hi. Kala ko sa Amy Babies. Hey! Ayan. So, eto na nga. Eto na nga si Teos. Nakikita ko lagi yung ano nito eh. Mga my day niya. Ayan o. Good morning po, Ma'am Roxanne. And good morning po, Sir Paul. Ma'am, is me, Teos po, nasa USA. Oo! Alam mo ba, viewer ako ng ano mo, my day mo. Mag-iingat ka dyan lagi, ah. And keep it up. Napakasipag mo dyan. And from Vixen Losanta, ma'am, good morning po. Pa-shoutout po sa buong grade 7, 2024-2025. Shoutout sa inyo. Ayan, sino pa? Ay, ang dami. Ayan na. Estudyante ko yan, kay Deborah Faith Ostan. Shout out, grade 5 Gratitude. Eh, kinilig ka, ma'am. Ay, pati si Rio. Hello, Rio. Ayan. Good Oh, meron morning daw, pa. Sir Paul. Ayan. Meron pang isa, Sofia Constantino. Hi! Shoutout po, Ma'am Roxanne. Ang daming E. Isa lang. Okay, so ito na nga. O, sige, mamaya magsha-shoutout tayo ng mga comments nyo dyan. And may iiwan din kaming question sa inyo mamaya, ha? Makisali kayo sa amin, ha? Sa aming talakayan. Eh, talakayan yun. Okay, ngayon. So, andito yung mga guest. Guest? Okay. May mga katanungan ako sa kanila kasi alam nyo naman, CSB niyan, itong mga taong nasa gilid ko ay mga manggagawang Pilipino din. Okay? So, Talaga ba? Oo. Hindi ako informed. mga manggagawang Pilipino kami, kahit guro, sila, kahit staff, yung mga manggagawang Pilipino kami. So, itong mga nasa gilid ko ay mga batikang guro. Eh, ayan. So, ngayon, meron tayong katanungan sa kanila para ma-validate. Okay. Ma-validate natin or mapakinggan natin kung ano ba ang kanilang side of story bilang isang manggagawang Pilipino. Oh, huwag kayong iiyak kung charis. Okay, so ito na nga. For Ma'am Rilet. Contestant number 1. Miss Universe, charis. Ayan, so ito na po, no? For Ma'am Rilet, ilan taon ka na po dito, Ma'am Rilet? 8 years. Anong subject, Ma'am? English 8. Ever since English 8. Oh, English. Huwag i-English, Mama. Huwag ka mag-i-English. Hindi ko mapapangako. Hindi, joke lang, syempre. Okay lang naman, maintindihan ko naman yan. Okay, so for Ma'am Rilet, this is your question. So, paano nyo po minamanage yung time nyo? Since tayo ay mga guro, so we have our professional responsibilities. So, kaming mga guro, hindi lang naman more on professional responsibilities ang meron kami. Meron din kaming personal well-being. So, paano minamanage yun, Sir Ma'am Rilet? Paano mo siya minamanage bilang manggagawang Pilipino? Okay, thank you, Ma'am Roxanne. Very wonderful question. Pang-pageant nga, no? Anyway, aside from Ma'am Rilet being an English 8 teacher, hinandle din natin ang Office of the Student Affairs for 5 years. So, marami tayong natutunan sa opisina ng Student Affairs. Yung tanong ni Ma'am Roxanne, kung paano balansehin ang work and then personal. Unang-una sa natutunan ko sa 5 taon, you have to clearly set your boundaries.
Oh. Clearly set your boundaries, Ma'am Roxanne. Okay? Kapag work hours, work hours. Do not bring homework. Huwag kang mag-uwi ng trabaho. Iwan mo yung oras sa bahay para sa pamilya, para sa sarili mo, at para sa mga kaibigan mo. Aray, ma'am. Yes, Ma'am Roxanne. Next Aray. po. Tapos, ito natutunan ko to sa ating previous finance officer kay Ma'am Imelda. We have to prioritize ourselves. Yes. Physical well-being natin, napakahalaga nun. Lalo na, learners, hindi lang to para sa aming mga manggagawa, Yes. para din to sa inyo. Prioritize your health, yourself, yung physical well-being nyo, mental well-being nyo, and social well-being nyo. Okay? Pangatlong natutunan ko sa 8 taon ko sa CSBN, you have to set your priorities and learn how to delegate. Huwag mong kunin lahat. Mag-assign ka sa mga tao para hindi ka ma-overwhelm sa trabaho. Para din yan sa mga performance tasks, sa mga collaborative tasks. Learn how to delegate to other people para hindi ka ma-overwhelm. Ayun nga yung sinasabi ko sa mga leaders dyan. Kaway-kaway sa mga leaders. Yan. Stress na stress ang mga person kasi. Okay. Sige. Pang-apat na natutunan ko, Ma'am Roxanne, is for you to learn how to communicate and negotiate. Yes. Last na yan, mama. Last na to. Haba na ba? 3 minutes na ba? Communicate and negotiate. Tell your employers, your bosses, your colleagues, the people around you, kung ano yung mga pangangailangan mo para matulungan ka nila. Kasi yun yung the best way para magkaroon ka ng relationship with Yes, your tama. colleagues. Tama. Communication. O, sila naman. Thank you, Ma'am Riley. Thank you, Ma'am Roxanne. Ayan. So, second naman, ating pakinggan, si Ma'am Camille. Hey, Hi, Camille. ma'am. Hi, Nice ma'am. meeting you. Sobra. So, Ma'am Camille, eto na nga. Ilang taon ka na nagtuturo dito sa CSBN? 7, period. Ay, pareho tayo. Yes, 7, Ba't hindi kita period. nakikita? Ay, sobrang laki ng CSBN. Oh my gosh. Okay, so ito na nga, Ma'am Camille. So, bilang isang guro ng CSBN, sa 7 taon, anong buhay meron ka dito sa CSBN bilang isang manggagawang Pilipino? Okay. Madami. Mixed emotions, lahat. Syempre, Sir EJ mahirap, tissue? diba? Ay, hindi. Charot lang. Okay, go, Ma'am. Mahirap, syempre. Lahat naman ng trabaho mahirap. Oo. Pero bilang isang guro, meron kasi tayong nakukuha na hindi nakukuha ng ibang mga manggagawa bilang isang guro. Yun yung pagmamahal ng mga estudyante natin, na minsan kahit pagod na tayo, makikita lang natin sila na successful, nag-e-enjoy sa studies nila, nagiging matagumpay, 'di ba? Yun na yung bonus natin. Kasi alam naman natin, 'di ba? Hindi masyadong malaki ang nakukuha natin bilang isang guro. Ay, Malaki oo. lang yung stress. Yeah. Okay? Kaya nga Diba? sinasabi, ang pagiging guro is a noble profession. Yes, oo. At isa pa yung, syempre, alam nyo yan, yung feeling na babalikan tayo ng mga estudyante natin at Yes. sasabihin sa atin na, Ma'am, nurse na ako, Ma'am, nakapasa na ako sa ganito. Alam mo, isa yan sa diba? mga gusto ko sa CSBN nung pag-foundation day. Oo, lalo na Bumabalik this year, sila. diba? Sobrang Oo. daming bumalik sa atin. Like parang yung iba, nakapang pulis na, nakamarina. Sabi ko, ay, tumatanda na talaga. Yun din yung isang pala yung sign na na-realize. tumatanda ka na. Yung pala yung Oo. na-realize. Pero hindi, nakakataba ng puso kasi, Nakikilala ka nila. Oo. Isa ka sa dahilan ba't sila bumabalik ng CSB. Kaya yung mga viewers natin dyan, especially yung mga students natin, oo, mahirap maging teacher. Pero iba yung fulfillment pag naging teacher ka. Yes. Oh. Pero hindi ko sure kay Ma'am Twinkle kasi baka oo. Oo. May apo na yung amin sa kanya, hindi ko alam. Tama. Okay, punta naman tayo kay Ma'am Twinkle. Hi, Ma'am Twinkle. Taray ni Ma'am Twinkle, oh. May nagpapa-shoutout dito. Palit kayo ni Ma'am. Yan. O, sige, Yung mga shoutout muna. team ko dyan sa intermediate, si Ma'am Hana, ayan, sila Sir A, Ma'am Y,
Ma'am Shout out Sweet, po. Sir Elmo. Ano? May nakalimutan pa ba ako? Stars lang pwede, no? May yung stars. Yan, Ayan. pati yung sige. sa faculty natin. Uy! Yan, sila Ma'am Hazel. Hi, shout out sa inyo. Ma'am Nasa TV Rina, na kami. Sir Carl. Uy, TV. Yan. Ayan, sige, go. So, Ma'am Twinkle, ilan taon ka na nagtuturo dito sa CSBN? Magto 2 years. Ang Ako tagal, yung Mama. pinakamatagal. Uy, pero sige, tignan natin yung side of story mo. Since kami mga, oldies but goodies, ikaw medyo baguhan pa, no? Pero hindi baguhan bilang isang guro. Kasi si Ma'am Twinkle ay dati nang naging teacher Sa senior ibang, high school sa ako. ibang school. So ngayon, Ma'am Twinkle, eto na. Paano, bilang isang manggagawang Pilipino, bilang isang guro, paano mo masasabi na ikaw ay sumakses kay? Ganon. Okay, No, thank you sige. for that wonderful question. Wow. Ay, Charis! So, ayun, bago ko sagutin yung tanong ni Ma'am Roxanne, so may isi-share ako na Bible verse. Ayan, hinanap ko talaga Iba. siya. Yan. Sige. So, ito ay from Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human master. So, tanong ni Ma'am Roxanne, para paano mo masasabi na success ka? Yes. Yan, success. So, para sa akin, ang meaning ng success is nagawa mo na yung mga achievement mo. Hindi siya nasusukat kung gaano kalaki yung pera na naiuuwi Yes. mo. Di ba maraming mga tao na nagtatrabaho na may malaking pera pero hindi sila masaya sa kung anong ginagawa nila. Pero yung sa akin, matatawag ko na success kasi masaya ako sa ginagawa ko. Before, bago ako pumasok dito sa CSBN, nag-try muna ako sa call center. Okay. So, ayun, ang kaharap namin doon, puro mga computers. Pero, iba yung pakiramdam ko talaga na parang hindi talaga ito yung para sa Yung akin. calling mo. Yes, yung calling, hindi talaga yun. Ang hinahanap ko talaga is magturo sa bata. Wrong number pala yung tinawag. Kaya, ayun. So, successful yung isang bagay kapag yung isang bagay is ginagawa mo siya ng masaya ka, ng nasa puso mo. Ay, Ayun sana lang. all masaya. Huy! Meron tayong tanong kay Ma'am. Kung bibigyan. O, ng Kasi kanta. singer, Oo, no? singer. Sobrang galing Kung niya. hindi nyo po naitatanong, Sobrang galing ni Ma'am Twinkle. nakapag-wish bus na po itong Oo. si Ma'am Twinkle. Hanapin niyo po sa YouTube. Andun po siya. Yan doon siya sa may gilid ng bus. Char! Hindi nakapag-wish bus na to si Ma'am Twinkle. Napakahusay nito. Ngayon, kung ikaw ay magbibigay ng isang kanta para sa mga manggagawang Pilipino, ano yun? Sample Oh my gosh. Go, Ma'am Twinkle. Paki-comment dyan ng song para sa Labor Day. Biglang nagpa-comment. Hindi, ma'am, ikaw nga, ano nga yung maialing mo sa kanilang song? Bilang isang manggagawa, Oo. no? Ano kaya bilang isang guro, sa tingin mo ang appropriate na song for you? I-appropriate B, ah. Appropriate. Dito ako nahirapan, hindi sa question. Sige na, ma'am, oh, nagra-run yung time natin. So, ikaw, ma'am, may naisip ka ba? Wala ko naisip. Sige, ma'am. Alam kong pinaghandaan mo yan. Oo, ano? Siguro, may Christian song ako na alam, na tingin ko na babagay sa mga manggagawa. Sige, hindi ma'am. lang sa isang teacher. Kantahin mo na. Kahit yung chorus lang. Sige, ang title niya is Sige na, Save. ma'am, kantahin mo na. Minadali. Hindi, Wait joke lang. Ang Sige, chorus ma'am. niya ito, ayan. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, tanggulan ko. Grabe mo. Galing, di ba? Hindi Sa tayo mga gusto nagkamali. pong mag-gig, pwede niyo pong i-hear si Ma'am Twinkle. Ay, napakaganda talaga ng boses nito. Ay, thank Malaanghel, you so much no? po. So, masaya ka sa pagkanta mo. Yes. Kasi kami hindi. Kasi ang hirap eh. De, joke lang. So, thank you so Ayan, much thank sa inyong you. tatlo. Thank you po. Ayan, maraming salamat sa pag-join nyo sa akin dito. So, mamaya, makikita ulit natin si Sir Paul at may isi-share din sa atin si Sir Paul sa kanyang segment. So, thank you and stay tuned, guys. Bye!
you looking for a school that nurtures not only academic excellence, but also faith and character? Colegio de San Bartolome de Novaliches is an innovative, Christ-centered educational ministry. We're committed to accompanying and forming students, teachers, and families into becoming good citizens and disciples of Jesus Christ. We believe in the transformative power of faith. We act as an evangelizing arm of the local church, fostering a vibrant community rooted in Christian values. We embrace innovation. We sustain value-driven, trailblazing models and initiatives, preparing students for the challenges and opportunities of the 21st century. We build And we're back. Ano ba naman yan, Sir Paul? Sabi ko, sabay tayo eh. O ulit, 1, 2, 3, go. And we're back. Oh, isa pa. Isa pa, sir. Okay, 1, sige. 2, 3, go. And we're back. Oh, ayan. O, di ba? Ayan, sir, nakita mo ba yung mga guest ko kanina, sir? Oh yes, very na-appreciate natin unang-una yung work mo kasi sabi mo nga yung contribution mo, biro mo, ang hirap hanapin ng mga Tama, resource sir. persons mo. Yung isa doon, matagal nang kasama sa CSBN portal pero behind the scene, ikaw lang ang nakapagpaupo dito kay Ma'am Rilet. Oh, di ba, sir? Ang hirap nga. Mahirap Oo, talaga. diba? Ang Okay. Hirap. So, parang hirap na hirap talaga akong makipag-schedule sa kanila. Oo. Kasi puno yung ano nila eh, yung mga timeline nila. So, ngayon lang sila nagka-time sa akin. Tapos si Ma'am Camille din. Opo. Yan, Kung yan tatlong yan, sir. Hindi mo lang nakita kanina yung tingin niya sa'yo parang ano na eh. Oo, grabe, parang Naalala may- ko yung wildlife. Oh, parang may galit, sir. Alam mo bakit siya may galit? Bakit, Kasi sir? hindi mo alam ata na magka-batch kayo. 7 Ay, years na siya sa CSBN. Ano? Alam niya yun, sir. Alam niya. Baka may ibang galit sa akin. Kasi bigla ko siya napaupo dito. Anyway, sir. So, yun. Napakinggan mo ba, sir, yung kanilang sagot kanina? Oo, Interview. yes. Talaga nakatune in ako. Hindi ko lang naintindihan masyado yung kanta ni Ma'am Twinkle kasi nung kumakanta siya, nawala na ako ng signal. Ayun lang. Hindi sumakses, sir. Hindi sumakses. Ayun Okay, lang. oo. So, yun. Actually, yung kay Ma'am Twinkle, sir, is nagbigay siya ng Bible verse. Okay. Na everything you do, parang gawin mo siya ng buong puso at manang may pagmamahal. So, totoo naman kasi yun, sir. So, kapag syempre. hindi mo mahal yung ginagawa mo, parang hindi mo mabibigay yung sarili mo doon sa ginagawa mo. Parang hindi ka magiging motivated. Yan. oo. Kapag ginagawa mong isang bagay na hindi mo naman gusto. Then yung kay Ma'am Camille naman, totoo din naman yun, sir. Iba nga naman talaga ang nagagawa kapag ikaw ay guro. Yes. Iba oo. ang manggagawang Pilipino. Lahat tayong manggagawang Pilipino, pero iba yung satisfaction na nakukuha ng isang guro. Fulfillment. Yung Yes. sinabi niyang word, ikaw hindi ka nakikinig eh. Ay, sige. Fulfillment. Sorry na. Oo. Naano kasi ako sa Oo, mata niya eh. Oo. Inspired ka kasi eh. Yeah. Para namang ano. Ayun, sir. Tapos yung kay Ma'am Rilet, syempre, yan, ilang taon din siya naging coordinator. 5. Sabi Yun, niya, 5 diba? years na sa So, student affairs. Sa 5 years, nakakapagod din talagang maging co-or. Oo, siyempre. Lalo Sobra. na yung work niya kasi mga bata, tapos takbo dito, takbo doon, CSBN. Saka yung ano, Miss sir, Centurion, yan. yung mga programa na talagang ginagawa ng eskwelahan na to para sa mga learners natin. Yes, oo. Kasi una sa lahat, CSB Nians, hindi ginagawa tong mga programa na to dahil wala lang. Ginagawa tong mga programa na to is para kayo, yung mga activities, yung mga school activities natin, sir, para naman kayo ay ma-enhance at makita yung mga hidden talents nyo. Yes. Marami kasi dyan, sir, mga tatahi-tahimik lang, mga nonchalant lang. Alam mo ba yun, sir, nonchalant, sir? Siyempre. Yun. Oh, taray di, sir. Generation B tayo. Yan ikaw na. naman, Ayan, yung mga tatahi-tahimik lang, pero ang galing pala kumanta. Correct. Nasa wish bus na pala. Oo. Tapos nagda-drum pa. Alam mo ba yun, Yeah. sir? Oh, Yung wish bus niya. pinanood ko yun. Oh, yun, di Yan ba? pa, hindi makakaligtas yan, mga ganyan. Ano? Pero talagang ano na sa isang CSB Nians na humble talaga.
Okay, Diba? siyempre nasa core values natin yan. Pero yun nga, no, talagang ginagawa itong mga programa at activities na to para syempre kayo ma-discover nyo din yung hidden talents nyo. Kasi feeling nyo hindi nyo talent yun, pero kaya nyo. Pero pag nakitaan namin kayo ng talent, kaya mo eh. 'Di ba? So ayun, sir. Yan, okay. So ngayon, lalaliman natin yung nakuha nating mga insights galing kay Ma'am Rilette, kay Ma'am Camille, at kay Ma'am Twinkle. Yung ano ba ang tinuturo ng simbahan regarding work? Oh, So, may ganun pala, akong- sir. Yes, may isi-share ako sa inyo, no? And it's about time we acknowledge yung mga social doctrines of the church. At sa Philippines, meron tayong Catechism for Filipino Catholics, no? Kung nakikita nyo, 1997 pa yan. Pero tingnan nyo, loaded ito, no? At bibigyan natin ng quiz ito si Ma'am Roxanne kasi kailangan maalala niya. Yung Oh mga my gosh. basic, pag pinakinggan natin siya, basic talaga. Hindi talaga tayo maliligaw kahit saan man tayo mapuntang trabaho. Sir, Okay? sorry tanong ko lang. Okay. Iba po ba yan sa Bible na binabasa natin? Iba yan. Kasi sa Catholic faith, there are two sources of revelation. Dalawa ang pinagkukuhaan natin ng pagbubunyag, revelation. Sacred Scriptures, yung Bible, at saka sacred tradition. Okay. So ito, yung mga documents of the church, kasama yan siya sa sacred tradition ng simbahan. Yung mga turo. At dito ka magugulat, Ma'am Roxanne, talagang napakaganda kasi kuminsan yung mundo ang sumasabay sa turo ng simbahan. Kasi hindi siya nagbabago. Gusto mo na mga marinig? Sige, Sir Okay. Paul. So bigyan kita ng sample regarding work. Ayan na. Sa social doctrine ng simbahan, labores exercitum, LE, anyway, makikita yon sa Catechism for Filipino Catholics. Tandaan mo, Mama, bibigyan kita ng test. Ay, ang Okay, hirap, ready ka na? sir. Ready? Sige, sir, Okay. ready na. Open your ears. Number 1 principle, work is for man, not man for work. Nakuha mo yan. Lalim, sir. Pakiulit nga. Ulit, sir? Work is for man, Okay. not man for work. Oh, work is for man. Not man for work. Okay, di ba? Very basic yan, ma'am, no? Na ang trabaho ay para sa tao. Hindi yung tao para sa trabaho. Okay. So warning ito sa mga employers, sa mga negosyante, no? Na kuminsan ang treatment nila sa tao nila ay para lang siyang object. Hindi. Ang work is for man. Ito yung sinasabi kanina ni Ma'am Camille. Yung work mo ay dapat nagbibigay sa tao ng fulfillment. Okay. Tapos, second ha, Sige, sir. priority ng labor over capital. Priority ng labor ang capital. Over capital. Over Okay, capital. sige. Sisimplihan natin kasi nangungulit na si Sir EJ sa time, no? Ano mas importante? Yung trabahador o yung kikitain? Oh, syempre Ayan. yung trabahador, sir. Yun yung priority of labor over capital. Pero hindi lahat ng mga negosyante, employer ay ganun ang pananaw. Yung iba, priority nila yung capital Yes. over labor. So hindi, ang turo ng simbahan, kaya nga human resource is your primary resource kasi labor above capital. And then last, tatlo lang ibibigay ko, ma'am, ha? Mukhang Sige, sir. tingnan natin kung papasa ka. Oh my gosh. Primacy of man over things. Primacy of man Over over things. Okay. Ano ibig Grabe, sabihin? sir. Ang lalalim naman anong yan. pagkakaintindi mo? Primacy of man Ano mas over mahalaga, yung gamit o yung tao? things. Ay, syempre yung tao, sir. Yes. O hindi, ulitin ko, hindi lahat ng negosyante ang ganyan. Yung iba, pinaprioritize nila mga employer, mas importante yung machinery kaysa sa tao.
Lalo na ngayon, sir, no? Yes, Trending yung robot, yung mga robot na sila na yung gumagawa. No? So, pero ang doktrina ng simbahan, ma'am, hindi nagbabago. So, last na lang, bago tayo kulitin ni Sir EJ, 3 lang ang binigay ko. Ay, kinukulit ba tayo, sir? May second yan eh. Sige. Review ko muna bago ka mag-test, ha? Sige, sir. Number 1, work is for man, not man for work. Okay. Number 2, priority of labor over capital. And then, number 3, the primacy of man over things. Okay, quiz na. Okay, Ma'am Roxanne, ano po ang Yes. tinutuno ng simbahan regarding work? 1, work is for man, not man for work. Galing. Okay, check. Number 2. Number 2, priority of labor over capital. Check. Okay. Sir, pasado na ako. Hindi pa, may Hindi isa pa. pa. Ikaw Sige. naman, niyoloko mo ako. My gosh. May pangatlo Number 3, primacy of man over things. Yan. Okay. Sa mga viewers, alam niyo po ba kung bakit ko siya binigyan ng ganon? Kasi sa mga hindi nakakaalam po, ito si Ma'am Roxanne, may pagka-negosyante ito eh. Hay, Oo. hindi naman. Kasi may family niya ay may negosyo sila. So actually, hindi naman to kailangan magturo pa eh. Pero dahil mahal niya yung mga estudyante, mahal niya ginagawa, kagaya ni Ma'am Camille, Ma'am Rilette, Ma'am Twinkle, they find fulfillment teaching. Kahit maliit ang sweldo sa Pilipinas. Compared sa ibang bansa, malaki. No? Anyway, ngayon, baka kasi maging employer ka, ma'am. Baka maging negosyante ka. Ay. Kaya tinuturo ko sa'yo, huwag mong kalilimutan Yes. na importante primacy of labor over capital. Yes, Sir Paul. Para hindi ka magkaroon ng problema sa mga laborers. Sige, sir. At tao over material things. Opo. Pero sir, ang cringe lang kasi mas marami talagang mga negosyante sa ngayon. Lalo na natapos yung pandemic na talagang bumabawi. Minsan nakakalimutan na nila yung damdamin para sa empleyado. Okay. Mali yun, ma'am. Kasi sa Japan, marami sa Japan, kaya nga mataas ang suicide rate ng Japan, may philosophy sila na malungkot. Most of them, they work, and then they die. O tanungin mo ngayon yung quality of life. Kulang. Kaya Kailangan ayaw talaga. naman natin yon. Yes. Sa Pilipinas naman, nasosobrahan. Marami pa. Anyway, so hindi na yan. Ibang topic na yun. Ibang ma'am. topic na Okay. yun. Pero ayun na nga, no, sir, bilang pagpupugay sa mga mamamayang Pilipino. Yes. Mga manggagawa. Manggagawang Kasama yung Pilipino. estudyante ha. Kasi Oo. tanda na natin, paliwanag na natin. Ano? Yes, Sir Ang Paul. primary work po ng mga estudyante sa batas ng Pilipinas ay mag-aral. Tama. So, yung mga online games ay dinidiscourage natin kasi inaasahan tayo na iangat yung Pilipinas. Paano natin iangat kung puro kayo laro? Yes. So, ang primary work ninyo ay pag-aralan paano iuunlad yung ating bansa. Kaya manggagawa din sila. Opo, Wala sir. lang sweldo. Actually, sir, sa grade 7 ko kasi, ito, mga grade 7 yung handle ko eh. Before may mga estudyante din ako senior high. Lagi kong sinasabi sa kanila, parang nagtatrabaho din kayo. Nagtatrabaho talaga Oo, sabi ko dapat. sa kanila, kapag nasa real life situation na kayo, tapos na kayo mag-aral, ito na, magtatrabaho na kayo. Ang kaibahan lang sa aming nagtatrabaho at kayong nag-aaral, nagtatrabaho kayo para sa grades. Okay? So parang kayo kami. Kung kami nagtatrabaho para sa salary, kayo nagtatrabaho para sa grades. So kung kayo ay absent ng absent, na hindi naman valid yung reason, tas hindi kayo nagpapasa, na mga kailangan ipasa, sa tingin nyo, may isasahod kayo. Iyan. Yun lang yung basic calculation doon eh. Hindi ka naman nagsisermon yan, ano? Ay, hindi naman, sir. Okay. Ayan, so parang ako, halimbawa, sir, ikaw, o diba, pag nagtuturo ka, lagi naman present yung bata, pero hindi naman siya nagsasubmit. Correct. So, wala kang kakalkulahin na grade. So, parang pinakasalary na ng mga estudyante natin is yung
grades nila. Grades or yung learning itself. Yes, Okay. isa pa yun. Kasi mas importante siguro yung natututunan kaysa yung grado. Kasi yung grado kung minsan nakakadismaya din yan, ano? Yes, opo. Actually, Sir Paul, no, share ko lang. Sige, Kahapon go. kasi nag-graduate ang grade 12. Okay. Yung mga grade 12 na yun, sila yung na-handle ko nung grade 11. Mhm. At sila yung hello, shoutout sa inyo, congratulations sa inyo. Way to go. Yes, Oo. mga graduates natin. Sobrang proud ako sa kanila. Kasi nung grade 11 sila, sir, sila ang naghawak at nag-manage ng intrams natin. Wow, yes. oo. Bilang, nila yon bilang, tawag dito, grades nila or yung peta nila sa akin for PE. Mhm, mhm. So sabi ko, sige, ito yung challenge sa inyo. Gagawa tayo ng intrams para sa mga bata. Kayo ang mag-officiate. I-handle ko lang kayo. I-guide ko lang kayo. Pero sir, nakita mo, nakapaggawa sila ng ganong activity. Yes, so kailangan nila yon. At kung ano man yung natutunan nila, ma'am, I'm pretty sure magagamit nila yon sa Yes. kanilang buhay in the near or distant future. Yes, totoo yan, Sir Paul. Sobrang magagamit nila yon. Lalo na doon sa mga hardworking students natin at doon sa mga mamadidiskarte nating estudyante. Sir, maraming Yes, ganyan dito sa atin. Yang mga ginagawa nyo ngayon, magiging pathway nyo yan in the future para kayo ay sumakses. Talagang Oo. yung mga terminolohiya ni Ma'am Roxanne, sumakses. Yeah. Kasi sir, sa panahon ngayon, hindi pwede mag-stick ka lang sa isa eh. Yes, okay. Kailangan kapag wala ka na dito, meron kang isang pagpupunan ng pansin. So I guess sang-ayon yung mga viewers natin na ang galing ni Ma'am Ron. Sumakses siya, no, bilang host, no? Kasi yung ating mga regular host po ay kasalukuyang may workshop, may Yes. rights shop ang ating Shout out na rin natin paaralan, sila, no? sir. Shout out sa inyo dyan. Busy sila under the expertise ni Dr. Karina Dakanay. Yes. Yung consultant ay lahat po ng mga employees, halos lahat, ng 90% nakatutok doon sa kanilang laptop at sila po ay nag-aaral. Yun po ang kanilang trabaho ngayon. Pero si Ma'am Roxanne, hindi po tayo dinisappoint. Yes. Sumakses siya. Sir, i-grab ko na itong opportunity. Yes, of course. Sige. Okay. Hello po. Alam kong makakarating to sa iba't ibang dako ng mundo. Siyempre. Ayan. So, ko lang, sir, i-advertise ko lang yung business ng ate ko. Oh, yes. Okay, yan. If you want or if you have project when it comes to material handling, no, pwede nyo pong kontakin ang JLRC Trading. Ayan. JLRC Trading. Ayan. Okay. Pati yung mga elevator. Yun, ayan, elevator nagagawa pa sila. Yun, Yes. nakausap ko yung kanilang pinaka, doon, no? Soon, ako Yeah. naman. Oh, Huy! Yes. Okay. House of? Ayan, House of Eggs po, maalat. Maalat na itlog. Basta lahat ng itlog nandun. Oo. House of Salted. House of Eggs. Ayan. O, di ba? Ang dami namin business, sir. Sanay na Ayun. sanay, no? Anyway, ito, nagagalit yung work ating director dito. Ay, nagagalit. Naman magalit to, sir. Kumanta ka daw kasi Latin yan, ha? Ay, sir, Okay, hello. sige. Baka hindi na nila kayanin yung boses ko. Ma'am Okay. Twinkle, ikaw, sama ka sa amin, ma'am. Oo, Sige. ma'am, okay. sir, sama natin si Oo Ma'am nga, oo nga. Twinkle. Ikaw to. Tinotono pa natin yan. Okay, Oo, sir, go. kasi yung medyo sira yung boses ko eh. Mhm. Yes, Ma'am Twinkle, ito. Dito ka na kay Sir Paul. Okay, yan. Ayan, ikaw. Okay, sige. Soprano ka, ha? Soprano. Okay, go. 1, 2, ready, go. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Oy. Goodbye. Goodbye, everyone. Bye. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Healer and Redeemer God, thank you for incredible influence on our lives and for the positive things you have done for us.
We are grateful that you give us hope in the darkest of circumstances and empower us to serve your objectives. We appreciate all of your love and concern, your grace and mercy. Thank you for your constant presence and promise to never abandon us. We sincerely appreciate what you sacrificed so that we might live in freedom. Forgive us when we don't express our gratitude to you enough for who you are, what you do, and what you've contributed. Help us to focus our hearts and minds on you once more. Refresh our spirits and infuse us with your pleasure and happiness. You are needed today and every day because we adore you. We give you praise and thanks, for you alone are worthy. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.